Ako si Haris Sultan, mga kaibigan. Kaya, tulad ng matagal ko nang sinasabi, si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro sa kasaysayan ng Australia. Siya talaga ang pinakamasamang punong ministro. At kapag binalikan natin ang panahong ito sa kasaysayan, lalo pang magiging malinaw na si Anthony Albanese ang pinakamasamang punong ministro. Hindi lang niya sinisira ang ating bansa sa ekonomiya, kundi pati na rin sa lipunan na nakikita kong mas malaking banta. Dahil oo, maaaring ayusin ang ekonomiya. Isa tayong bansa na kasing laki ng isang kontinente, marami tayong likas na yaman, marami tayong mineral, maaari tayong makabawi, pero hindi nakapagtumigil ang Australia na maging Australia. Yan ang ginagawa niya, pero paano niya ito ginagawa? Naalala mo ba ang video na ito? Ito ang nagbigay saya sa atin sa bagong South Wales na pulisya. Dahil lumaki ako sa panahon ng F the Police kahit saan, dati akong galit sa pulis noong kabataan ko. Pero ang ating mga bansa, at hindi lang Australia, lahat ng ating mga bansa ay nagbago na ng direksyon na malinaw na kailangan natin hindi lang ng mabuting kapulisan, kundi isang matatag na kapulisan. Isang kapulisan na hindi natatakot ipatupad ang batas. At kahit paminsan-minsan ay nagiging mahigpit sila, sa tingin ko, likas lang talaga yon. Yun ang ginawa ng pulisya ng New South Wales isang linggo na ang nakalipas. Mga pare, anong ginagawa ninyo? Ang taong ito at ang imam na ito ay konektado kay Butahir niya. Isa siyang matinding Islamist. Anong ginagawa ninyo? Get him out. Itong mga gising na tanga, hindi nila alam kung sino ang tinutulungan nilang mandaya. Itong mga Islamist na ito, lapitan mo at tanungin. Ano pananaw ninyo sa mga babae, homosexual, at mga politikal na tumututol? Sasabihin nila sa'yo, ano sa tingin mo ang dapat mangyari sa mga nangangalunya? Karamihan sa mga woke na ito ay mga nangangalunya dahil hindi sila naniniwala sa kasal, hindi sila naniniwala sa tradisyonal na mga halaga. Tanungin mo sila, ano tingin nila sa ganitong mga paksa? Galit sila sa kanluran. Saan ba tayo nagkamali? Kaya naman, alam mo na itong video na ito, o ipiplay ko ulit ito. Kung gusto mong panoorin ang video na ito, pumunta ka sa nauna kong video na ginawa ko tungkol sa paksang ito, na sa totoo lang, naging maganda ang resulta. Ito, gumawa ako ng detalyadong video tungkol dyan. Wala nang dasal ng Islam sa kalsada. Haris Sultan. 250,000 katao ang nanood nito. At 70,000 sa kanila ay mga Australiano o 60,000 mga ganoon, na medyo maganda na ayon sa pamantayan ng Australia. Sige, kaya alam ko na ang ating kwento ay nagiging mas at mas popular. Kailangan nating manindigan. Kung hindi, magiging katulad tayo ng United Kingdom na nagsisimula ng lumaban pabalik. Magkakaroon ako ng hiwalay na video tungkol sa bagong partido ni Rupert Lowe, ang Restore Britain. Nagsisimula ng lumaban ng ibang bansa at Europa. Dapat tayong matuto sa mga pagkakamali ng Europa. May mga kulturang hindi talaga magtatagpo. Hindi nila tayo gusto at sinasabi nila kung ano ang gusto nilang gawin. Tingnan mo ito, Imam ng Sydney. Nakakalimutan natin na may syariah ng Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maipatupad. Naghihintay na maipatupad. Nakakalimutan natin ito araw-araw. Namumuhay tayo ng walang syariah ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya nawawalan tayo ng dangal. Tayo ay minamaliit. Mura na lang ang dugo ng mga Muslim. Hayagang ipinapahayag nila ang mga ito ng mayabang at ipagmamalaki. Dapat nating labanan ang ganitong ideolohiya at pag-iisip. Sinasabi nilang nais nilang pabagsakin ang pamumuhay at pamahalaan ng Australia, pati ang sekular at liberal nitong demokrasya, at palitan ng Sharia. Sinasabi nila, bakit hindi mo dapat baguhin ang kultura? Pero sa halip ay tayo pa ang mahina at duwag. Sinabi ito ni Punong Ministro Anthony Albanese. Pakinggan mo ito. Sabi niya, nauunawaan niya ang sakit ng Muslim community dahil sa naantalang pagdarasal. Nag-aalala ka talaga, Elmer. Sa tingin ko, yun ang kay Elmer. Ang kanyang butarir.
Ang kanilang ipinahayag na manifesto ay nais nilang magtatag ng Sharia na mapayapang paraan dito sa Australia. Isang issue na kailangang tugunan. Dahil naniniwala ako na dapat may karapatan ng mga tao na isabuhay ang kanilang pananampalataya ng mapayapa. Isabuhay ang kanilang pananampalataya ng mapayapa. Hindi ito kapayapaan kapag nagkakalat ka ng takot, kapag gumagawa ka ng mga pahayag na politikal, hindi ito pagsasabuhay ng pananampalataya ng mapayapa. Ito ay istorbo sa iba. Inutusan na silang umalis. Pero alam mo ang ginawa nila? Alam nilang mangyayari ito, kaya tumigil sila roon dahil iniisip nilang natatakot ang mga puti na paalisin sila habang nagdadasal. Mahusay itong propaganda para sa mga Muslim na ito. Kumalat na ang mga larawan sa mundo ng mga Muslim at sinasabi nila, tingnan niyo kung gaano kami katatag. Pero matatag lang kayo dahil mahina ang mga leader natin sa politika. Pulisya ng New South Wales, ipinagmamalaki namin kayo. Gusto pa namin ng mas marami sa inyo. Gusto naming maging ganyan ang pulisya ng New South Wales. Gusto naming maging ganyan ang pulisya ng Victoria. Gusto naming maging ganyan ang bawat pangunahing pulisya sa kanluran. Ang taong ito ay konektado sa kanya, alam mo. Ito agad ang sinabi niya matapos ang 7 ng Oktubre. Nakangiti at masaya ako na ako'y naliwanagan. Ito ay araw ng katapangan. Araw ito ng katapangan. Kakapatay lang ng kanyang mga kapatid ng 1,200 Israeli sa matinding teroristang atake. Nakikita ni Anthony Albanese na ito ay mapayapang pagsasagawa ng kanilang relihiyon. Ang Islam ang pinakapolitikal na relihiyon sa mundo. Kahit saan magpunta ang Islam, kasunod nito ang doktrinang politikal nito. Tingnan mo rin ang imam na ito na ipinakita ko kanina, na kinaawaan pa ng punong ministro. Tandaan, gas ang mga Hudyo, gas ang mga Hudyo. Sigaw, Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Ano ang totoo? siya ang nanguna sa panalangin na yon noong araw na yon, 9 ng Oktubre, 2023. Tingnan mo ulit ito. Ginawa niya iyon mismo sa harap ng Sydney Opera House. Bakit nila ginagawa iyon sa harap ng mga kilalang lugar? Maganda ito para sa kanilang mga mensahe, magandang pagkakataon ito para sa public relations propaganda nila. Kumakalat sa mundo ang mga larawang ito. Alam ng lahat na ang Sydney Opera House ay nasa Australia. Ang mga Muslim na nagdarasal dito ay parang sinasabing, ganito mag-isip ang mga Muslim. Sinasabi nila, nasakop na namin. Oo, tingnan mo, umabot na ang Islam sa dulo ng mundo at meron tayong mahina, kaawa-awang punong ministro na gumagawa ng mga palusot para sa ganitong asal. Dapat baguhin natin ang kultura at sabihing ipagbabawal ang halal na pagkain. Bawal na ang pagdarasal at panawagan ng panalangin sa kalsada, pati pagsigaw ng Allahu Akbar, at wala kaming pakialam sa ibig sabihin nito. Dakila ang Diyos, hindi lang ito parang Heil Hitler, may tunay itong ibig sabihin. Hindi namin papayagan ang sigaw na globalize the intifada, dahil ang ibig sabihin nito ay pandaigdigang jihad at pagpapatupad ng Sharia. Bakit ang hirap intindihin? Siguro mabuti na rin yun, alam mo? Dahil ang mandato sa politika ni Anthony Albanese ay para payapain ang mga minorya. Sige, hindi niya kayang umiwas kahit makita niya yun. Iniisip ko ito, kaya ako nag-iisip. Napakahalaga na buuin mo ang iyong kilusan mula sa pinakaibaba. Buuin mo ang iyong kilusan. Ipalaganap mo ang iyong mga ideya. Parang ginagawa ni Rupert Lowe. Si Rupert Lowe ay walang dinadalang pabigat. Sinabi niya na ipagbabawal ang halal na pagkain, bubuksan ng bansa, at palalawakin ang migrasyon. Kailangan daw nating umalis sa European Court of Human Rights at sisimulan agad sa unang araw. At inaatake siya ng mga tao sa kaliwatanan o kung anuman. Parang wala lang sa kanya, hindi ko iniintindi, pero ang mga pananaw niya, nakita siya ng milyon-milyong tao dahil magkakaroon siya ng pampulitikang mandato para dito. Si Anthony Albanese ay isang politiko ng Labour at isang kaliwa. Siyempre, kailangan niyang magpalakas sa lahat ng minorya. Kahit na karamihan ng populasyon ng Australia ay nagsasawa na rito. Tingnan mo kung paano nila sinasamantala ang komunidad ng Aboriginal. Sa palagay mo, nagmalasakit ba ang mga Muslim sa Aboriginal? Ano ang ginawa nila sa mga katutubo sa mga bansang nasakop nila? Nawala, tuluyang nawala, ganap na pagkalipol? Nagagalit sila dahil 100 milya lang ang layo nila sa baybayin ng Hilagang Australia. Ngunit wala silang diwa ng paglalakbay, tulad ng mga Europeo.
Ang Australia ay sinakop ng mga Olandes at Briton mula sa malalayong lugar. Pakinggan mo ito. At nakikita tayo dito sa Botoran Country, lupang ninakaw. At hindi naman ganito palagi. Sa tingin mo ba tatawagin niya itong lupang ninakaw kung sila mismo ang sumakop dito? Ipinagmamalaki pa rin nila ang pagsakop sa Espanya. Bakit mo pinapakialaman ng Espanya? Ipinagmamalaki nila ito at hanggang ngayon ay umaasa pa ring mababawi nila ito. Ang Espanya ay mananatiling lupang katutubo magpakailanman. Naniniwala kami sa armadong paglaban. Sabi ko, ibalik ang armadong paglaban. Tingnan mo tong tao na to, nakatira siya sa Melbourne. Mohamed Sharab ang pangalan niya. Tingnan mo tong tao na to, hayagan nilang sinasabi, armadong paglaban. Pwede ko bang sabihin yon? Talaga? Susubukan ko lang. Gusto kong bisitahin ako ng pulis para matanong ko kung bakit hindi siya inaresto. Pakinggan natin ang dati niyang mensahe bago ko ibigay ang aking pahayag. Naniniwala kami sa armadong paglaban. Sinasabi ko, ibalik ang armadong paglaban. Sinasabi ko, ibigay sa Amerika ang nararapat dito, kamatayan. Sinasabi ko, ibalik ang armadong paglaban. Sinasabi ko, ibigay sa mundong Muslim ang nararapat dito, kamatayan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Tingnan natin kung papasok ba iyon sa hate speech o free speech. Sigurado akong nag-e-enjoy siya dyan. Yan ang nararapat sa Amerika. Yan ang nararapat sa mundo ng Muslim. Yan ang bagay sa kolonya ng Amerika. Bawat bansang Muslim na hindi kasalukuyan. Ang Saudi Arabia ay isang kolonya. Ehipto, Morocco, Hilagang Aprika. Lahat ng Turkey. Oo, ang Turkey ay dating lupain ng mga Kristiyano. Narapat lang ito sa mga leader ng Amerika. Iisa lang ang solusyon. Ito ay maaring jihad, tagumpay o pagkamartir, kapayapaan sa inyo. Kompletong jihad. Kompletong jihad sa ating mga bansa, sa ating harapan. May duwag tayong punong ministro na nagsasabing, naaawa ako sa kanila. Nakakahiya talaga ang mga taong ito. Akala ko noon na ipinanganak siya dahil sa awa, hindi pagkakaintindihan, at labis na simpatiya na parang gustong magpakamatay. Hindi ko iniisip na ito ay labis na simpatiya na parang gusto nang magpakamatay. Ito ay purong pagtataksil, ito ay purong dahamaseri. Nasa harap mo ang Europa. May mga taong kumikilos dito, tulad ng ginawa nila sa United Kingdom nitong 20 taon. At tingnan mo kung saan nauwi ang United Kingdom. Ginagawa nila pareho ang bagay, at parang tinutulungan pa ang sarili dahil doon din dadalhin ang Islamic na halaga. Ito ang Islam na muling lumilitaw at bumabalik. Natulog lang ito sa nakaraang 200 o 300 taon. Bago iyon, sila ang namayani at naging matagumpay sa silangang Europa at gitnang silangan. Ang mga Ottoman ang namuno doon bago iyon. Ginawa ito ng mga Abbasid at bago pa sila, ginawa rin ito ng mga Umayyad. Kaya mayamang kasaysayan ng Islam sa pag-impluwensya sa ibang kultura, ngunit hindi na ito ginagawa sa nakalipas na 200 taon. Baka hindi ito maintindihan ng mga taong ito dahil siguro hindi sila matalino. Ang mga pagpapahalagang Islamiko ang sanhi ng ganitong ugali. Tinutulak sila ng Islam na ipalaganap ang pananampalataya ni Allah dahil ito ang tama. Sobrang dogmatiko at pinangungunahan ng ideolohiya ang mga taong ito. At hindi sila mapipigilan. Tama sila. Hindi sila natatakot mamatay. Handa silang mamatay para sa kanilang maling paniniwala. Umalis kayo, gawin nyo gusto nyo, pero nasaan na tayo? Kailan natin sasabihin na, hindi, gawin nyo yan sa sarili nyong bansa? Ayaw naming maging dhimmi, na ibig sabihin ay mamamayang ikalawa o ikatlong uri. Yan ang kapalaran ng Hudyo at Kristiyano, pero hindi ng mga ateista tulad ko. Pinipilit kaming patayin o magpalit ng relihiyon sa Islam. Hindi ko makukuha ang pagkakataong yon dahil tumalikod ako sa pananampalataya. Pero ang ibang ateista sa kanluran, pwedeng magsisi at bigkasin ang syahada. Marami ang gagawa nito. Ito ay digmaan ng mga sibilisasyon. Hindi ako nagkakalat ng takot, harap-harapan na ito. Tingnan ninyo ang nangyari sa Europa. Ang pagiging ignorante sa realidad, sa panahon ngayon, ay hindi na dahilan, hindi na ito palusot. Sa loob ng 10-20 taon, hindi mo na pwedeng idahilan na hindi mo nakita ang mangyayari. Sinubukan ko lang maging mabait. Ayoko ng mga racist sa kapwa ko. Hindi mo na pwedeng sabihin yan dahil sasabihin namin na may mga taong katulad namin na matagal nang sumisigaw. Hindi naman kami puti kaya hindi mo kami pwedeng sabihing racist. Magkakamuka at magkakapareho rin kami ng lahi, kayo manggi din sila.
Sinasabi namin, hindi ito tungkol sa lahi kundi sa ideolohiya. Pakinggan natin ang kalokohang ito. Pag-usapan natin ang pagiging malaya ng Palestina at pagpapalaya sa atin mula sa kolonyang ito hanggang Altaroa, Kanlurang Papua, Turtle Island, Kanlurang Sahara at buong mundo. Sa mundo, talagang kaakit-akit ang ganitong pananalita para sa inosente, may hikaw sa ilong at kulay ubeng buhok na woki. Parang, oo nga, kalayaan, anarkiya, sosyalismo, hindi nila sinasabi na kailangan mong mamuhay sa ilalim ng Sharia. Yun ang hindi nila naiintindihan. Sharia. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nito? Itong mga babae, bawal ba kayong lumabas sa publiko? Kapag ginuho natin ang sistemang ito, Kapag pinabagsak natin ang sistema, papalitan natin ito ng Sharia. Ganyan talaga ang mga taong ito. Uulitin ko, ibabalik ko sa kanya. Si Anthony Albanese, ang pinakamasamang punong ministro ng Australia, ay naaawa sa kanila. At hindi siya naaawa para sa lipunang Australiano, sa paraan ng pamumuhay ng Australia, kultura ng Australia, at pagkakakilanlan ng Australia. Ang Australia ay hindi bansang Muslim, at ang kinabukasan nito ay hindi nakaangkla sa dayuhang relihiyon o ideolohiya. Ako ay isang ateista. Pinakamalayong lugar na gusto kong puntahan ay Australia, isang Kristiyanong bansa na marami ring Kristiyano. Iyon din sana ang sasabihin ko kanina. Iniisip ko yon kahapon. Sa totoo lang, may nag-interview sa akin. Sa tingin ko Telegraph yon, pero di ako sigurado. Baka lumabas yon next week. Tinanong nila ako, ano ang pakiramdam mo sa konserbatibong kilusan sa kanluran at sa mga Kristiyano? Sabi ko, dati akong basta galit sa kanila dahil ako ay isang ateista at nasa ilalim ako ng matinding pressure. Hindi naman pressure. May lohikal na dahilan para gawin yon. Kung tinanggihan ko ang Islam, kailangan ko ring tanggihan ang Kristyanismo. Napagtanto ko nitong huling 4 o 5 taon na ang mga ateista ay lumilikha ng pangit na lipunan. Walang pressure mula sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ang lumikha ng pinakadakilang sibilisasyon sa kasaysayan. Sige, sa ilalim ng Kristyanismo nagkaroon tayo ng scientific revolution, Renaissance, at alam mo na, yung buong kasaysayan ng Europa pagkatapos ng Dark Ages. Sinasabi ng iba na nangyari ito kahit na may Kristyanismo. Sige, kombinasyon ito ng iba't ibang bagay. Ang mga reformista at naliwanagang pilosopo ang nagbigay ng pressure sa mga pari at simbahan. Nangyayari ito ng sabay-sabay, pati na rin ang mga Quaker. Alam ko na malaking papel ang ginampanan ng mga Quaker at Kristiyano sa pagtatapos ng pagkaalipin sa Britanya. Noong ika-17 siglo ang mga Kristiyano ay matindi ang laban sa pagkaalipin. Pero sa ika-21 siglo, may mga Muslim na gustong ibalik ito. Ipinapakita nito kung gaano kaiba ang dalawang relihiyong ito. Kaya napagpasyahan kong ang ateismo ay nagdudulot ng hindi kanais-nais na lipunan. O baka hindi pa tayo handa rito. Baka kailangan nating danasin ang kaguluhang ito. Dahil sabi ni Richard Dawkins ay magkakaroon tayo ng siyentipikong utopia. Lahat magkakatuwiran kapag nawala ang relihiyon. Pero agad mong mapapansin kapag nawala ang Diyos. Kapag inalis mo ang matitibay na relihiyosong tradisyon na daan-daang taon na, hindi ka na uuwi sa isang siyentipikong utopia. Hindi talaga. Maaaring maging subhetibo ang katuwiran. At ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking nasa hustong gulang na nagpapanggap bilang mga babae. May ilang bata na nagsasabing pusa sila, at ang mga paaralan at ang ating moralidad na pinapatakbo ng katuwiran na walang tradisyonalismo ay nagsasabing, sige, maglalagay ako ng cat litter sa banyo ng paaralan para makaihi ka doon na parang pusa. Totoong kwento. Kaya sa tingin ko ang mga ateista, lalo na sa ika-21 siglo ay lumilikha ng mga pangit na lipunan. Baka naging ateista tayo ng sobrang aga at bilis, siguro ewan. Pero isang bagay ang sigurado. Pipiliin ko ang Kristyanismo kaysa Islam kahit anong araw ng linggo. Kung sa India ako titira, mas pipiliin ko ang Hinduismo kaysa Islam kahit kailan. Pagdating ng Islam, mawawala lahat sa'yo. Tingnan mo na lang ang Iran. Pasensya na ang dami ko nang nasabi, kaya siya para sa akin ang pinakamasamang punong ministro.